Dapat yata nating kalimutan na itong pangarap natin lahat na Inoue versus Casimero. Yung Santa Claus ng boxing, lagi na lang Japan ang binibigyan ng magagandang laban. Inoue versus Sam Goodman, December 24 umano. At nasa notice talaga tayo mga boxing fans dito sa Pilipinas. Ang tagal na nating iniintay mga Casimero fans na maglaban si Inoue at saka si Casimero. Pero mukhang abang-abang na naman. Anyway, may balita rin ako kay David Benavidez. Mukhang may laban siya. Si Canelo Alvarez na ba yan? Pero pamukhang malabo pa sa sabaw ng kabute. Pero wait may chismis ako kay Inoue at saka kay Canelo Alvarez sabay. Naku! Mukhang may bomba si Pau Salud kung gusto niya malaban. Comment naman muna kayo dyan ng promise. Promise, sasabihin ko sa inyo baka swertihin ka pa dito sa video na ito. Dali, may sabihin ako sa inyo. Ito deal Ito pala deal natin dito kung wala kang matutunan dito sa video ko, pwede kang mag-unsubscribe. Pero kung napatawa kita dito, baka pwedeng mag-subscribe ka na. Sigurado akong matatawa ka dito sa babalita ko Pero bago tayo mag-dive in, quick reminder lang po pag-uusapan din natin dito si Pacquiao. Always naman yan. Nasa balota kasi at si Oscar De La Hoya yung Clapback Thursday niya ay open natin yung kanyang video at inasar niya doon si Eddie Hearn at syempre ang inaabangan ng lahat ang Cuadro Alas Angas ng Pinas. Cuadro Alas check, lumiit na yung ni Cuadro Alas. Guys, papakita ko sa inyo mamaya. Curious ba kayo? Anyway, palike muna at saka pa-share kasi here comes the boom boom pow. Yan. Okay, Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Simulan na natin ang ating balita. Inoue versus Sam Goodman on Christmas Eve. Seriously, nakakatawa talaga. Inoue versus the Monster, giving another gift to the fans of Japan. But let's be real here, parang hindi ito ang laban na gustong makita ng lahat. Pero si Inoue, alam naman natin kahit si Snowman ang kalaban niyan, papanoorin niya ng mga fans sa Japan. How about you? Excited ba kayo dito sa masyadong safe na laban? Safe ba? Pero ang tanong can Goodman actually hurt Inoue? With the only 8 knockouts, mukhang hindi siya pack puncher. You know what I'm saying? Pero hey, it's Christmas. Who knows, di ba? Baka naman magkaroon tayo ng holiday miracle sa ring. So, abangan na lang natin yan, At by the way, mandatory po si Sam Goodman. Kaya wala tayong choice, Move on na lang tayo next year. Speaking of next year, sa January 25 na po, January 2025 to be clear, mukhang mainit ang labanan ni David Benavidez at ni David Morel kaysa sa fireworks. Mas mukhang mainit ito Akala ko nga si Canelo mukhang talagang malabo. Canelo kasi busy at naglilibang pa sa I think out of the country siya, nasa Japan at nagbibilang pa ng mga belts niya at pati ng pera syempre. Pero Benavidez versus Morel guys, David versus David showdown. Ito na siguro yung pwede nating asahan na habang nag-aabang tayo kay Canelo. Maganda rin ito at pwede nang pasimula ng 2025. Kanino kayo dito? Mukhang interesting naman Alright, speaking of chismis ko dito kay Canelo Alvarez, ito yung juicy chismis. Canelo versus Chris Eubank Jr. sa 2025. Kala ko, ganda na nasimula natin Ang masasabi ko lang, Father Time. Pasensya na po Okay yung David versus David, pero itong David versus Goliath, mukhang hindi masyado magiging maganda simula ng New Year Okay na sana parang Pasko pa din kahit New Year na parang gift giving or cash grab ito. Kasi legit hindi naman to ganun ka-exciting I mean, Eubank hasn't fought in 168 pounds since 2019 at nagde-demand pa siya ng malaking purse. Wow, confidence Pero honestly, is this really what Canelo needs for his legacy? Parang may iba pang mas magandang opponents, di ba? Anyway, Eubank is just riding on his dad's legacy and Eubank is banking. See what I did there? Banking, cashing before his retirement. And Pau Pau likes
to use play of words, no? Lyrical genius for boxing. Anyway, deserving ba si Yubang para sa inyo? Ano sa tingin niyo dyan? Anyway, alam ko nabubugnot na kayo dyan sa mga ganyang hindi magandang balita. So, gagawin natin ngayon, open natin yung Instagram ni Oscar De La Hoya. Nako, exciting to. Papakita ko sa inyo yung Instagram profile ni Oscar De La Hoya at mag-i-enjoy tayo na panoodin ang kanya pong mga Clapback Thursday. Konti lang. Oscar, wag mo ko i-copyright ha. Baka naman. Baka pwedeng wag mo ko i-copyright. Alright. So, ganito gawin natin. Open na natin yung Instagram. Ito na po yung Instagram. Hindi si Oscar De La Hoya yan. Talagang alam na. Pinapalo ko si Saul Sanchez. Malapit na kasi yung laban yan eh. Singit ko lang ha. October 13 na sa Japan. Pero si Oscar De La Hoya ang ating putahan. Oscar De La Hoya. Ito na po, Oscar De La Hoya. Bang, bang, bang. At ready na ba kayo? Naku, panoodin natin na mabilis ha. Mabilis lang. Teka. Oscar, wait lang. The only segment in boxing that gives you the facts and makes you laugh. It's Clapback Thursdays. Clapback Thursday. Okay, ready na ba kayo dyan sa Clapback Thursday? Kung di pa kayo nakafollow kay Oscar De La Hoya, follow nyo. Nakakatuwa itong ano niya, Clapback Thursday. Ayusin ko lang yung ano. Ano ba yan? Paano ba ito palakihin? Ayaw lumaki. Ay. Okay. Kasi naman, dapat ulit i-refresh ko lang ha, para sa inyo guys ha. I-refresh lang natin ng mabilis. Kasi itong Instagram eh. Ayan na. Ito na, mas kita. I-open na natin. I-volume na natin. And makes you laugh. It's Clapback Thursdays. Clapback Thursday! And this week, I have a special guest joining me. Let's get right into it. Okay, alright. Ito na. First, let's start with Eddie Hearn, who lost his mind after I called out the facts last week that all his fighters either lost or got injured. It's all smoke and mirrors. When Oscar says I haven't built anything in the or haven't got any fighters, I mean, if I want to reel off Shakur Stevenson, Jaron Ennis, Bam Rodriguez, I mean, that's 3 of my US fighters right there. Canelo left him a long time ago. Ryan Garcia, God knows how that's going to play out. Jaime Munguia has left Oscar De La Hoya, gone to top. He's putting Barboza in with Ramirez, who cares? And Gilberto Zurdo Ramirez, he lost us. We tonked him around with Bivol years ago. Tell me one fighter that he's a star that they have. And don't say Virgil Ortiz. Eddie, am I just imagining Teka. that 14 of your main event Pwede ba fighters ito all pa? lost this year? Oh, shoot. 14 main event nga pala. Sunod-sunod, puro talo talaga. Ito, papakita niya. 14 fighters! It happened again last week with Sandy Ryan. And the week before with AJ. Before when Shakur got hurt. Yes. And the week before when Berlanga got destroyed. Uh-oh. Here's a look at all 14 fighters. No. Talaga to si Grabe. You must be the biggest pathological liar on. Guys, actually, I wanna stop it there, but sobrang grabe. Lakas nito ni Oscar De La Hoya. The planet. Anyway. To try and continue Teka. convincing us that Papakita ko. you're good at your job. May papakita It is pa ako. a fucking train wreck. Oh no. Matchroom curse is a real thing. And you always bring up the fact that Canelo hates me. Yes, we fucking hate each other. It doesn't change the fact that I promoted him for 10 years and built him from scratch in the US. Ow. Canelo was with you for 8 fights and dumped you because you're incompetent and incapable of doing your job. Oh my gosh. That's like when I'm saying, no, sa Amerika, ganito na, mga porma. Pero at least nakakatawa, pero I think Eddie Hearn is a good promoter too. I mean, he has a lot of big fights. It's not it's kind of like the job of the promoter to make sure the boxers move up, diba? But again, ikakulangan din yung mga boxers na yan. Anyway, tapusin na natin to. Your record proves that. These are the facts. Oh, and one more thing. Eddie, you said I don't have stars? Okay, ito na guys. Oh my gosh.
Well, who's this? Fuck you. Dude. Remember, folks, you're never a hater when you only speak the facts. It's your favorite. Okay. Kulit nito ni Oscar. Ay, nako, grabe ka, Oscar. Inaway mo pa si Papa Eddie Hearn. Parang yung star mo si Ryan Garcia. Parang naipag-away din. Anyway, ano na tayo? Move on tayo. Medyo ano tayo ng konti. Move on tayo. Pero related pa rin kay Canelo. Gusto ko lang ayusin tong chismis na to. Kasi si Canelo nachichismis daw na may laban sa Japan. Pero mukhang chismis lang yan. Kasi nasa Japan siya eh. Hindi ko alam kung friend sila ni ano dyan, ni tawag dito, ni Inoue. Pero mukhang chismis lang po yung laban. Kasi kung ganyan, ibig sabihin nag-announce na si itong si Inoue ng laban eh. Doon siya. Undercard siya ng Sam Goodman. Parang mali yata yun. Speaking of Japan na lang kasi meron pala lapit na yung laban yan pag-usapan natin yan. Ready ka na ba? Ready na kayo? Comment naman ng 4 alas malakas. 4 alas malakas! Yan ang gusto ko i-comment nyo. Na para updated kayo lagi sa mga ganap kay Quadro Alas. Huwag kalimutan Quadro Alas, Pauka Sports ang unang vlogger ni Quadro Alas. At syempre namimigay po si Ampaw Pau ng 100 pesos cashback sa Arena Plus. Totoo yan Ako mismo yung magsasend ng GCash sa inyo. Pero syempre bago kayo mag-register, gusto ko lang sabihin, kailangan mag-message muna kayo sa akin kasi kailangan yung link ko po yung gamitin nyo at para doble yung bonus nyo. Iba po yung bonus na ibibigay ng Arena Plus, iba po yung bonus ni Pauka Sports. Yan, ganyan ko kayo kamahal. Iba yung aking binibigay na pera kasi pera ko yan eh. Dito kasi sa channel ko, ako yung namimigay. Hindi ako yung nangihingi. Kaya lapag na guys. Okay, bago ko tapusin to, si Mike Tyson Mike Tyson. Nagpasilip din ng kanyang laban ng kanyang training pero hindi nagpahawa kasi bawal yan eh. si Didi sinubukan eh. No Didi. Anyway, handa na kaya si Mike Tyson na patumbahin itong si Jake Paul sa November 15 pero ang tanong talaga dyan kaya pa ba ni Iron Mike? Sa tingin ko kaya niya pang humakot ng mga fans pero kaya pa kaya niya ng yung suntok ni Jake Paul at 58 years old. 'Di ba? Yan yung tanong natin. Kaya medyo nakakatakot ito para kay Jake Paul at saka kay Mike Tyson eh. Ito talaga si Jake Paul, sa halip ng magmano kay Lolo, gusto pang suntukin si Lolo Mike eh. Anyway, let's hope history doesn't repeat itself in a bad way. Ayaw natin ng madisgrasya ang ating ating legendary Mike Tyson. Kaya dahan-dahan lang Jake Speaking of legends, Manny Pacquiao nasa balota ng Pinas. Nasa balota ng International Boxing Hall of Fame. Tumatakbo kasi talaga yan si Manny Pacquiao dun sa run events niya. Hindi ako naka-attend dito sa run event niya, Next time, Pacman, baka pwede akong mag-vlog dyan, Dati, alam mo, dream ko maging part lang ng entourage ni Manny, pero ngayon, gusto ko pa rin naman makasama. Basta kung tumakbo siya, pwede rin akong tumakbo sabay. You know what I'm saying? Pag-promote. Pero hindi ako tatakbo, tatakbo ng politiko. Pero alam mo na yan, Sen. Uso naman ngayon eh. Anyway, balik tayo sa tunay na kwento may mga fans kasi po na parang nagreklamo. Nakita ko rin ito pero sinabi ni Sports Talk, meron daw mga fans na nagsasabi bakit daw si Sean Porta tsaka si Mikey Garcia kasama dyan sa International Boxing Hall of Fame balot kasabay ni Manny. Sa akin wala namang problema eh. It's a good question, pero tandaan natin, kaya lang naman naging weird yan. Pinatabi mo kasi kay Manny Pacquiao. Kahit sinong itabi mo kay Manny Pacquiao, manliliit talaga yung achievement nila sa boxing. 8 division champion. Who can top that, diba? Diba? Comment kayo kung agree kayo, pero sa tingin ko, Sean Porter and Mikey Garcia deserve to be in the ballot. Now, it's up to the real people that knows the boxing that to decide if they decide if they deserve to be in the Hall of Fame. Pero sa akin, I don't have any problem. Okay? Eto na. Anyway, bago natin tapusin to, ito na ang pinaka-iniintay ng lahat. Casimero, check! Ready na ba ang lahat? may exercise na naman si Quadro Alas na pinakita na training. At syempre, dapat laging updated ang fans. Bakit naman kung wala, di ba?
Ito ang kanyang latest training na at pinakita ni Coach Jason sa balag niya, no? Maliit na ang katawan at handa na sa bakbakan. Actually, wala na akong ibang sasabihin eh. Gusto ko lang pakita sa inyo yung picture ni Casimero na he's working hard. So, give him a chance. Malapit na ang laban. Konti na lang. Kailangan natin i-promote lagi-lagi October 13 kasi hindi na masyadong nababalita sa mainstream. So, Pauka Sports, tulungan natin na i-share yung balita lagi. Okay? Spread facts lang po tayo. Ulintin ko, ang sabi ni Oscar De La Hoya, hindi ka hater kung ang wang katotohanan ang sinasabi mo. Geng, geng, boom, boom, pow, pow, I'm out of here. Salamat po.